Ano po ang Bitcoin at bakit maraming naniniwala na posibleng ito ay mag-skyrocket? Yan, si Bitcoin ay isa po itong uri ng digital na pera na kilala bilang cryptocurrency. Ito po ay hindi po ito isang physical na pera tulad ng piso o dollar, kundi ito po ay umiiral lamang online at gumagana po sa teknolohiya or blockchain o tinatawag pong blockchain technology. Ang kagandahan po ni Bitcoin ay ang kanyang pagiging decentralized. Ibig sabihin ay hindi po ito kontrolado ng isang gobyerno o institution. Sa kabila po ng pagiging volatile o pabago-bago ng presyo nito, marami po ang naniniwala na ito ang susi sa hinaharap ng global finance. Nitong nakarang linggo, isa pong nakakagulat na pahayag ang lumabas mula kay Thaksin Shinawatra. Yan, Thaksin Shinawatra. Siya po ang dating Prime Minister ng Thailand. Sinabi po niya na posibleng umabot si Bitcoin sa halagang $850,000 ang bawat isa sa hinaharap. Ang tanong ay bakit niya ito nasabi at ano po ang mga dahilan kung bakit nananatiling bullish ang mga eksperto kay Bitcoin ngayong taong 2024. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po yung sinasabi ni Thaksin Shinawatra tungkol kay Bitcoin. Yan. Ayon po kay Shinawatra, itong si Bitcoin ay may napakalaking potensyal dahil po sa mga pagbabago sa global economy at mga bagong polisiya sa cryptocurrency. Isa po sa mga pangunahing argumento niya ay ang posibleng paggamit kay Bitcoin ng mga malalaking bansa tulad po ng US upang mabawasan ang kanilang pambansang utang. Kung magkataon, ito ay magdadala ng mas mataas na demand para kay Bitcoin na siyang magtutulak sa presyo nito ng pataas. Bukod dito ay binanggit din po niya ang posibilidad na gumamit ang Thailand, bansang Thailand, ng mga stable coins na suportado ng government bonds upang mag-inject ng liquidity sa kanilang economy. Kung mangyayari po ito ay magbibigay po ito ng magandang halimbawa para sa iba pang bansa sa paggamit ng cryptocurrency bilang solusyon sa mga tradisyonal na problema sa fiscal policy. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng MicroStrategy sa pag-angat ni Bitcoin? Ayan, yan po si ito po yata si Ginoong Shinawatra. Yan. Ngayon ay ano po ang papel ng MicroStrategy naman sa pag-angat ni Bitcoin? Ang usapin po ng adoption, malaking balita rin ito. Malaking balita na rin po ang pagkakasali ng MicroStrategy. Isang kumpanya naman po ito sa ilalim ng Nasdaq 100 sa mga kumpanyang kung saan ay mga kumpanyang may malaking puhunan kay Bitcoin. Yan, sa pangunguna po ni Ginoong Michael Saylor ay nakapag-ipon na ang MicroStrategy ng mahigit 423,650 na Bitcoins, kung saan ay kasalukuyang nagkakahalaga po ito ng $41.5 billion. Kaya laki. Ang tagumpay po ng MicroStrategy ay patunay na ang malalaking institutions ay naniniwala sa long-term potential ni Bitcoin. Ang kanilang pagsama po sa Nasdaq 100 ay hindi lamang ito simbolo ng tagumpay sa negosyo, kundi isa po itong indikasyon na nagiging bahagi na ng mainstream finance ang cryptocurrency. Ayan. Ngayon ay paano naman po naka-apekto ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin sa mga projections? Yan, sa kasalukuyan ay si Bitcoin po ay may presyo na $101,434 ang bawat isa, kung saan ay nagpakita po ng 140.04% na pag-angat ngayong taong ito. Ayan, yan po si Ginoong Michael Saylor. Ngayon ay kahit na ang short-term na galaw ng presyo ay tila stable, ang mga analyst po ay naniniwala na maaring umabot ito sa presyong $180,000 pagsapit po ng taong 2025. Ito po ay suportado ng patuloy na demand mula sa mga investor, institution at mga bansa na nagsisimulang mag-adapt ng cryptocurrency. Sa kabila nito, ang prediction po na $850,000 ay tila napaka-ambisyoso. Subalit hindi po ito imposible kung isa sa alang-alang ang exponential growth ni Bitcoin sa nakalipas na mga taon. Lalo na't parami ang mga gumagamit o users at syempre nagtitiwala rito. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investors ni Bitcoin?
Yan, ang balitang ito ay isa po itong mahalagang indikasyon ng direksyon ng market. Kung magiging totoo ang prediction ni Ginoong Shinawatra, ang mga nag-invest ng maaga kay Bitcoin ay maaari pong makaranas ng napakalaking kita. Yan po ulit siya. Subalit, dapat din nating tandaan na may kaakibat po na malaking panganib o risk ang ganitong klaseng investment dahil sa pagiging volatile ng cryptocurrency market. Para sa mga Pinoy, mainam po na mag-diversify tayo ng ating investment portfolio at huwag po nating ilagay ang lahat ng ating puhunan kay Bitcoin lamang. Pag-aralan po natin ang market, gumamit po tayo ng mga trusted platforms at sumunod sa mga regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa mas ligtas na trading experience. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ang prediction po ni Ginoong Thaksin Shinawatra ay isa po itong optimistic na pananaw sa hinaharap ni Bitcoin. Bagamat tila malayo ito sa kasalukuyang presyo, ang patuloy po na pag-innovate sa cryptocurrency market ay nagbibigay ng pag-asa na maaring maabot ito balang araw. Gayunpaman ay mahalaga pong maging maingat at wag po tayong magpadala sa hype. Tandaan na ang bawat investment ay dapat pong nakaangkla sa tamang kaalaman at masusing pagsusuri. Sa kabuuan ay si Bitcoin po ay nananatiling isa sa mga pinaka-promising na investment opportunity dito sa modernong panahon natin ngayon. Bagamat puno po ito ng hamon at panganib o risk, ang mga balita tulad ng prediction ni Ginoong Shinawatra ay nagbibigay po ito ng inspirasyon sa mga investors na magpatuloy sa pag-aaral at pag-adapt ng cryptocurrency. Ang tanong ngayon ay handa ka bang sumugal sa potensyal ni Bitcoin? O mas pipiliin mong maghintay at obserbahan ang takbo ng market? Choice mo po yan, mga ka-crypto. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. At kung inyo pong nagustuhan ang aking paliwanag rito, ay pakiclick na lamang po ang like button nito. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.